Okay. So, ang susunod na natin na gagawin is kailangan na nating i-drawing kung ano yung talaga yung itsura nito. Okay? So, alisin na natin yung direction na yan para hindi na kayo masyadong malito. Anyway, alam nyo naman na siguro kung ano yung north, saan yung south, saan yung west. Okay? Para hindi masyadong magulo. Okay. So, our starting point will be dito. Okay? Ito. So, ilalagay natin yung protractor natin doon. Okay? Ilagay natin yung protractor natin doon. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, dapat naka 0, 0. Okay? Nakatapat sa 0. Nakatapat sa 0 sa kabila. Nakatapat din sa 0 sa kabila. Okay? Then, nakatapat sa 90 yung horizontal line mo. Okay? So, kapag dinrawing mo to, dapat gagamit ka ng triangle. So, kagaya ng sinabi ko, wag na natin pag-usapan kung paano nyo gamitin yung triangle. Okay? Now, let us try to locate the first line or line 1 and 2. So, south 84 degree. So, 84 tayo. Then, 32 minutes west, that is 6.01 cm. Okay? Sabi ko ulit, naka 1:100 tayo, kaya eksakto yan, na 6 meters yan. So, 6, 84 degree, 34 minutes west. So, line tayo, gagawa ka ng line, magmula dun sa gitna, hanapin natin yung 84 degree. Okay. Then, our distance. Okay. Para hindi kayo malito, hanapin nyo muna yan. Then, gagawa kayo ng line dito. Magmula dito. Markahan nyo dito, yung tapat nito. Then, saka kayo gagawa ng line from this part hanggang doon. Pero, i-extend ninyo. Okay. So, 84 degree yan. Then, that is 6.01. Okay. Then, next na gagawin natin is, gagawa ka ulit ng another vertical and horizontal line, which is parallel to this vertical. So, kapag gagawa ka ng vertical line dito, dapat nakaparallel. Okay? The same dito, nakaparallel din yung horizontal mo. So, kaya gagamitin na natin to. Huwag na natin kunin yung 90. Okay? So, kunin natin to. For example, nakagawa ka na ng line mo, kailangan kung nasaan yung end point na ginawa mong measurement, doon ka dapat. Okay? So, yan na yung itsura ng first line. Okay? So, yung susunod na line is, kailangan mo nang kunin ulit yung direction ng 2 to 3 line. Okay? Or 2 to 3. Okay, north 6 degree 25 minutes west na ang distance is 8.32. Okay? So ilagay na ulit natin yung ating protractor. Kung ano yung itsura nito, the same. Ilagay lang natin doon, pagtapatin ulit natin yung 0, 0. 0, 0, then 90. So this time, ang kukunin natin na degree is 6 degree. So, saan tayo magsisimula? From north going to west. North going to west. So, hanapin natin yung 6 degree. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? Move natin. Hindi masyadong... Ito yung sinasabi ko, dapat hindi pwedeng... hindi sila magkatapat. Kailangan nakasentro palagi doon sa 0. Okay? Para hindi para accurate yung paglagay mo ng line. So 6 degree, ang distance natin is 8.32. Okay? Enter. Okay, yan na. So enter ka ulit. Yan na yung itsura ng ng first and second natin.
Next, gagawa ka ulit ng line na ganito. Pero be sure na yung vertical line mo magkakaparallel. Alam mo naman siguro kung ano yung ibig sabihin ng parallel. Ito naman, parallel. So, pinaka-the best na gawin mo dyan is ilinya mo doon sa pinakagilid ng papel. So, tingnan natin kung anong mangyayari, kung magtatama ba or magkapareho ba doon. Okay? Ilagay mo ulit. Gagawa ka doon sa pinakadulo ng distance mo. Okay? Doon ka gagawa. Okay? So, yung next na distance natin is gagawin natin yung 3 to 4. So, north, 84 degree, 24 minutes east, na ang distance ay 6.01 cm or 6.01 meter. Okay? North, 84 degree. So, east. So, north, east. Okay? So, kapag north, east, lipat ulit natin yung protractor natin. Okay? Tingnan natin. Ilagay natin doon sa gitna ulit. Pero yung orientation niya sa kabila. Okay? Okay? Dapat magkatapat. Pag hindi magkatapat yan, dapat itapat mo. Okay? So, kung hindi magkatapat yung protractor mo, kailangan itapat mo doon sa pinakagilid. So, dapat nakatapat sa 90, nakatapat ito sa 0, nakatapat din ito sa 0. So, our next goal will be, ang pagbasa natin, kukunin natin yung degree from north going to east. So, ito yung 0. So, ang pagbasa natin pababa. Okay? So, tingnan natin yung, so, ito, northeast, 84 degree, then 6.01 cm. Okay? So, tingnan natin, gawa tayo ng line. Magmula doon, hanapin natin yung 84 ulit. So, ito na yung 85. Yun yung 84. Automatic na yan. So, that is 6.01. Okay. Or 6,010. Okay. Enter ulit. Oh, yan na yung line 3 and 4. Or point 3 and 4. Okay. Ngayon, kailangan natin gawin yung last. So, kopyahin mo ulit to, or gagawa ka ulit, kasi manual tayo, di ba? So, mag-drawing ka ulit. Drawing ka ulit doon. Okay, the same. Dapat yung horizontal line mo nakaparallel doon, yung vertical line mo nakaparallel doon. Forming 90 degrees or perpendicular line. Okay? So, ilipat lang natin tong protractor natin. Lagay natin ulit doon. Okay, double check natin, dapat nakatapat sa 0. Pag hindi ulit nakatapat sa 0 yan, kailangan nating ilipat. Okay, dapat nakatapat talaga sa 0. Hindi pwedeng hindi nakatapat. Pag hindi nakatapat yan, meron lang problema doon sa paggawa mo ng line. So, our last line will be south going to east, which is 6 degree. Ang distance line niya is 8.32. Okay? So, gawa tayo ulit ng line. Double check natin. Dapat nakatapat sa 0. Nakatapat sa 0. Then, nakatapat din sa 90. So, doon ulit sa gitna nun, kung saan ka tumigil. So, 6 ulit. So, ang pagbasa natin pataas kasi north, southeast. Okay, southeast. So, 6 degrees southeast. So, hanapin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, ang distance natin is 8.32. Okay. Ito tayo. Tingnan natin kung nagdugtong. Okay. So, yan yung ano natin. Okay. So, tingnan mo dito. Zoom in mo. Okay. Alisin natin ito. Tingnan natin. Pag okay na yan, alisin mo na yan. Now, in actual surveying, lot plotting,
Okay, hindi talaga yan nagtutugma. Lalo na sa last na line. Okay? Lalo na sa last na line. O, yan na yung ating lot line. So, tingnan natin kung magkapareho. Ito, tapos yon. So, magkapareho naman. So, tingnan natin. So, copy natin to.